Diyos bilang isang dakilang manilikha. At the Bible presented us that God is not just a creator, God is not just a miraculous worker, God is not just the giver of life. Alam niyo po kung ano ang salita ng Panginoon, kung ano po ang Bible, the best way na sinabi ng Panginoon ng Diyos kung sino siya, He is our Abba Father. Maybe hindi ka makarelate kung sinabi ng Bible na God is the creator of the universe. Diba? Maybe hindi maintindihan yun. Paano siya create? God is the one who giver of life. Maybe hindi mo maintindihan yun. Paano siya bibigay ng buhay? Maybe sabihin ng Bible, God also is the miraculous worker. Siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Maybe hindi maintindihan. Pero pag sinabi ng Bible na siya ang ating Ama, alam ko, lubos natin itong uunawaan. Amen po ba? Dahil lahat naman tayo ay meron tatay. Amen? Lahat tayo may tatay. All of us here, posibleng walang tatay. E paano pastor yung mga single mom? May tatay pa rin sila ng mga anak nila. Hindi nga lang sila nagkatuluyan o nagsitigulay lang sila. So, lahat po tayo may tatay. At ang tatay, siya po ang nagbibigay ng number one, provision sa pamilya. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Matthew chapter 6, how much more your Father in heaven. Kung ang Diyos ay kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay, sabi nga po ang mga tatay sa mundo nito, or the Bible describes as the evil father. No? Ang evil doon ay hindi yung nasa mga kapatid ng mga tatay, ibig sabihin, yung mga ungodly father. Pag pumiling daw yung kanilang mga anak ay binibigay, how much more sabi niya, our Father in heaven. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito ay ating buksan ang ating Bible sa Colossians chapter 2, verse 6 and 15. Meron lang po magbibigay ng emphasis dito to shorten our worship service because kailangan natin manalangin para sa Panginoon, especially sa buhay ng ating kapatid na si Kuya. Alam po natin ang nangyari sa kanya sa in-hospitalize. Nakatali kanina nung nag-PM po ko doon sa GC natin sa we believe in the power of prayer. Yun po talaga yung kanyang sitwasyon niya. Kaya please continue to pray sa ating kapatid na si Kuya natin. I say amen if you are there. Colossians chapter 2 verse 6 and 5. Say amen. Sa mga nangailangan po ng Bible, meron po tayong Bible doon. Madali kasi natin mga Bible na ganito. Meron pa, di ba? You can get a copy. Para meron tayong dalang Bible at mabasa natin mismo ang salita ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? Colossians chapter 2 verse 6 and 5. Are you there? Okay, ito po sa New International Version. Sabi dito, ang salita ng Panginoon, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, sabi niya ganyan, continue to live in Him. Verse 7 said, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Verse 8, sabi nito, see to it. Sabi ni Apostol Pablo sa mga believers sa Colossians, see to it, sabi niya ganyan, that no one takes captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Verse 9 said, for in Christ, kay Kristo, sabi ng Bible, all the fullness of deity lives in bodily form. Ito sinasabi dito na
kay Kristo raw, nananangan ang buong o lahat ng kaanyuan ng Diyos. Nananangan kay Kristo. Sa bodily form ni Kristo, sabi niya ganyan, nananangan ang kabuuan ng Diyos. And, verse 10 says, sabi niya, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. In Him, you were also circumcised in putting off of the sinful nature, not with circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God who raised Him from the dead. Verse 30 said, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. In verse 15 said, having, sabi ng Bible, having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Kapatid, ito po ang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Kolose o mga mananampalataya sa Kolose. Isa sa mga main argument ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga believers in Colossae is yung natawag na the fullness of Christ. O yung natawag nating buong kaanyuan ni Kristo. Yan. Na wala nang iba na iba natin pwedeng puntahan, hanapin at tanggapin kung hindi si Kristo lamang. Siya, wala nang iba. Yan yung argument ni Apostol Pablo sa aklat na ito. Kaya sa oras po ito, ay nais kong ibahagi sa atin ang ating pag-uusapan regarding sa sapat ba si Jesus sa buhay mo. If I ask you right now, bilang mga anak ng Diyos, sapat ba si Kristo sa ating buhay? Is really Christ is enough in our life? May isa pong probinsyano na bumili siya ng bagong cellphone. Kasi nga naiingit siya na pag siya po ay pupunta sa pabayanan, lahat ng tao halos may hawak na cellphone. At itong tao na to, ay wala pa siyang hawak na cellphone. At sa kanyang pag-iimbestiga na ang cellphone pala ay pwede palang tumawag, pwede palang, marami palang pwede gawin. So, tuwid na lang story siya, itong tao na to ay bumili ng panibagong cellphone, nag-ipon po siya, at bumili siya ng bagong cellphone. So, nung siya po ay nasa tindahan na, sabi niya, gusto mo ng bagong cellphone, di niya alam kung ano yung mga unit na gusto niya, basta gusto niya ng bagong cellphone. So, pumili siya, tinuro niya lang, binayaran niya, at kinuha niya yung cellphone, kinuha yung cellphone, at inon niya, at umalis na siya. Inabot po siya ng nagpwede ng cellphone. Sabi niya, sir, kailangan niyo po ng charger. Kailangan niyo po ng charger. Tapos maya-maya, sir, kailangan niyo po mag-download ng ganito pa. Sir, kailangan niyo po mag-ganito para makapag-connect kayo. So, tama yan yung ano. Akala ko pag may cellphone pa guys, i-open pa lang. At pwede ka na tumawag kahit kanino. Meron siyang maling pagkakilala sa cellphone. Na di pala, pag-open mo yung cellphone mo, kung gusto mong tumawag sa messenger, kung walang messenger application cellphone, ano gagawin mo? You need to download it.
Tama? Kung wala pang Facebook account sa mo, you need to download. Kung wala pang anything na gusto mong mga application doon para makapag-connect ka sa ibang social media, you need to download. So, doon, nakita niyo na hindi lang pala sapat na may cellphone ka, may mga bagay pala dapat kang gawin. So, ano ibig sabihin niya mga minsan, ganito rin ang pagtingin ng mga maraming mga mananampalataya sa Panginoon na akala nila, when they already receive Christ as their Lord and Savior, that's already enough. Pero pag dumating yung point sila pwede na challenge ang sitwasyon, minsan, may pinapapatanong sila, Lord, bakit kami? Lord, bakit kaya? Or pag nakarinig tayo ng iba pang mga bagay, di ba, bilang isang Kristyano, kailangan meron pa tayong dapat gawin. Hindi lang sapat na tayo ay umatin ng church, kailangan may ganyan pa. Minsan, nagwa-wonder po tayo. Pero ang pagtuhanan mga kapatid, the Bible said that Christ is enough sa mga believer. Sapat na si Kristo para sa ating buhay. Gaano po ito katotoo sa mga mananampalataya? Ito po yung mga bagay na diniscuss ng Apostol Pablo sa kanyang sulat regarding sa mga taga-Colose. Maliwanag ang inihayag dito sa mga mananampalataya na wala nang ibang dapat gagawin ang mananampalataya, wala nang additional belief or additional something ng mga religious activities para ikaw ay maligtas, para ikaw ay makapunta ng langit. Maliwanag sinabi ng Apostol Pablo, Christ is already enough. So let's talk with the Colossian believers and discover the question, why Christ is enough for every believer or for every people who receive Christ Jesus as their Lord. Doon po mga kapatid, po natin sa verse 6 said, sinabi dito, so then, sabi na po sa Pablo, ano po sa Tagalog? Basahin mo sa Tagalog para mas malinaw nating makikita. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 16 said, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 6 sabi, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Puso muna tayo doon sa akin. Sabi ng Bible, sabi ng Pablo, yamang tinanggap na ninyo. Ibig sabihin, Paul already talking to the people who already received Christ as their Lord and Savior. Amen? Ibig sabihin, yung sinabi ng Apostol Pablo dito, ito yung mga tao, hindi na lang nila tinanggap si Jesus, kundi naiintindihan nila sa buhay nila kung sino si Jesus sa kanila. Amen po ba? Ito yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. And the word receive, kung ating pong i-study po yan, because the word receive in English ay napaka-neutral po ng dating. Parang ganito lang. Halimbawa, binigyan ko si Ace ng isang basong tubig or isang bottle na tubig. So, he received it. Ganun lang kasimple. But you know what? Kung ating babasahin po sa uhinan po ng pagkakasalin dito, ang word receive po in Greek ay hindi na sa simple tinanggap mo, kundi ang ibig sabihin niyan ay ginawa mo pag-aari. You own it. You take it as a possession. Kung mga parang bahay. Di ba? Ang bahay o yung lupa, para totoong maging sa'yo yan, ano dapat ang meron ka? Di ba dapat meron ka? Titulo. Di ba? Para masahin mo na, bahay ko to. So hindi mo pwede akilin ng isang lupa o bahay na wala kang titulo. Ganyan po ibig sabihin, wala po ano po sa the Christian believers, you receive that ibig sabihin, meron kang pinanghahawakan. Na talagang ikaw ay isa ka ng mananampalataya ni Kristo. Ito po yung mga taong sinabi ng Apostol Pablo. Na yung mga taong ito ay they receive Christ, they experience Christ, they obey Christ, and they know Christ already in their life. Pero, sabi ng Apostol Pablo ito, just as you receive Christ as your Lord and Savior, hindi lang sapat na you own Christ, but the next is you need to live to Him continually. Mamuhay kayo, sabi ito, yamang tinanggap
tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Para sabi ko sa Pablo, naintindihan niyo na walang ibang tagapagligtas sa mundong ito kundi si Kristo. Para sabi niya sa Pablo yan. Naintindihan niyo na walang ibang mabibigay sa atin ng kaligtasan maliban kay Jesus. At nung naintindihan niya, sabi niya po sa Pablo, tinanggap niyo siya. At ang pagkatanggap ninyo ay inarin niyo bilang isang kayamanan niyo si Kristo. Now, bilang inarin niyo na kayamanan niyo si Kristo, mamuhay kayo sa Kanya. Live continually in Him. Anong ibig sabihin niya po sa Pablo rito? Para maging sapat, una si Kristo sa'yo, number 1, take Christ as your greatest possession. Don't take Christ as, ano nyo, sa panahon natin ngayon, no? Sa bansang Pilipinas, kung saan natural na masampit ang salitang Jesus. Tama ba? Sa bansang Pilipinas. Because the only, sabi nga, the only Christian country in the Southeast Asia, because we are the Southeast. May Asia, malaki kasi ang Asia, pero sabi nila, categorically, Philippines is the Southeast Asia. Na kung saan, akala ko noon, tayo yung unang sinisikatan ng araw. Hindi malamas na unang pala ang Korea kasi ba sila ng isang oras sa atin. Pero isa tayo sa mga, kaya natawag sa atin, Far East Asia. And the only Christian country ay ang Pilipinas. Kaya, nung tayo lumalaki, natural sa atin na marinig ang salitang Jesus. Lalo na pag ang ating mga magulang, ang ating mga lola ay talagang napaka-religyoso. Madalas masabit ang simbahan, at ang simbahan ay si Kristo. No? Meron pang mga presentasyon, kada mahal na araw, na may pinapako pa para just to represent who's Christ. So, natural sa atin ang salitang Kristo. Pero, ang tanong ko sa inyo, naiintindihan ba natin kung ano ang kapahayagan ni Kristo sa ating buhay? Para maging sapat, totoong maging si Jesus na sapat sa buhay natin, number 1, take Christ as your greatest possession. Ibig sabihin, kung ano man yung meron ka sa atin sa ngayon, dapat si Kristo ang higit sa lahat na meron tayo. Wala man na sa atin, at least we have the great possession. Wala ito hindi si Kristo. And pangalawa, para patuloy maging sapat si Kristo sa ating buhay, maranasan natin yung kasapatan ng buhay sa atin. Sabi niya, continue to live in Him. Ano ibig sabihin nito? Hindi sapat na si Kristo ay inangkin mo. Personal yun eh. Tama? Personal yun eh. Ikaw lang nakakaalam nun eh. Kasi sabi ni Apostol Pablo, ipaalam pa rin sa iba. Yes, naintindihan mo na pala si Kristo pala. Hindi pala religion, pastor, ang kaligtasan. Yes. Kasi wala lang talagang religion na mako para sa ating buhay. Si Kristo talaga. He is Christ. At naintindihan mo na, yes, pastor, I will receive Christ as my Lord and Savior. At nasa puso ko na siya. Then the next thing na gagawin mo, para masaya mo na sapat sa buhay mo, ay mabuhay tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin niya? Put that into action. Ibig sabihin, starting to align yourself to what Christ wants for us to do. When you say align, anong ibig sabihin ng align? Pag meron kang sa Tagalog, no? Yung ginagamit sa construction para barot sa Tagalog eh. Kasi nung ano dyan, sa Tagalog. Alambre. Yung pinang... yung di ba parang pag magtatalo ng poste, di ba may malaking mga bayan, mga bakal. Meron yung tatali doon eh. Di ba? Sa Ilocano kasi barot tawag namin doon eh. Pero sa Tagalog, alambre. Kasi ginagawa sa bayan.
Di ba? Nakasampay. Alam niyo po yung alam na yun, talaga pwede mo siyang hotel, pwede mo siyang pito. Halimbawa, ang ibig sabihin ng alignment, pag may nakita kang square, at meron kang hawak alam, at sinabi sa iyo, can you do a square? Pwede mo bang gawing ano yan, square yan, at gawin mo para ilagay mo doon sa square na nakasabi sa pader. Pwede mong gawin yun, di ba? I-align mo yun, gagawin mo korting square para pumasok doon. Parang doon na sabi ng Panginoon, live in Him. Mamuhay tayo kay Kristo. Ibig sabihin, the pattern that we have, kahit tinaturo si Kristo as yung God's possession, dapat, the next na gagawin natin, the pattern that we have is the pattern kung paano ngayon si Kristo tinuturuan tayo mabuhay sa mundo. Yun dapat yung maging pattern natin ng buhay. We should align ourselves into Christ. And this is a process sa bawat isa po sa atin. Kaya nung tayo ay naligtas, ang proseso po ng kaligtas sa mga kapatid, una, sabi ng Bible, to those who believe in Christ, number one na ginawa ng Panginoon, ang siniguan ng Panginoon is you are justified by faith. Isa yung sinabi niya, pinatawad ka na sa mga ng iyong, pananampalataya. Napatawad tayo sa mga ng pananampalataya kanino? Kay Jesus. Kasi bakit? Bakit ka kailangan manampalataya kay Jesus? Kasi bakit? May ginawa siya na hindi kayang gawin ng tao. All of us have the awareness to come in the Lord, to pray to the Lord, to be with the Lord. Lahat naman niya may awareness tayo. Pero ang tanong, paano ka pupunta sa Diyos? Sinabi nga ni Diyos, di ba? I am the way, the truth, and the life. Maliwanag yun, no one comes to the Father except through me. So ang bagayan ng ating pananampalataya ngayon is to receive Christ as our Lord and Savior. The Bible said, if you receive the Lord Jesus Christ, nanalig ka sa Kanya, ano yung unang gagawin ng Panginoon? Pinatawad ka sa lahat mong kasalanan. Clear yun. When we say, when the Bible says you are justified by your faith, ibig sabihin nun, sa paningin ng Diyos, never kanyang nakita na nagkasala. Ganyan po makapangyarihan yung justification by faith. Kasi bakit? Ano ba ginawa ni Kristo? Namatay siya para sa atin. Christ died for us. Kaya dapat, kung gusto mong ikaw ay mapatawad ng Panginoong Diyos, ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon mo. You need to receive Christ as your Lord and Savior. Ito yung sinasabi na rin ni Apostol Pablo. And I believe, naintindihan yun ng closest believer. Ang pagtanggap kay Jesus, ay mapatawad ng Diyos sa buhay nila, at si Jesus ngayon, ang greatest possession nila, at naintindihan nila na si Jesus pala ang kasapatan ng kanilang buhay. At hindi lang doon natatapos sa Apostol Paul, mabuhay kayo para kay Kristo. Di ba sa PDN, many people are driven by fear, di ba? By will, by their own self. Parang mga tao, nagbubuhay sila sa alas sariling imahinasyon, sariling pakiramdam, sariling mga natutunan, maybe sa kanilang mga magulang, and everything. Maraming tao nagbubuhay sa ganyan. Pero kahit mga Kristiyano, we should live according to what Christ teaching us or what the Bible is saying. Kaya nga pag naging Kristiyano mga kapatid, ang daming mababago sa isip natin. Ang daming talagang mawawala sa ating buhay bilang isang tao. E ano ba yung number one na tinuturo ng Panginoon sa atin? Ano ba yung implikasyon ng pagkamatay ng Diyos? What does it imply? Diba number one? Humility. Tama ba yun? You know what? Theologian says that hindi rin nagkataon na dumating si Kristo sa mundo ito ng gabi. And the Bible tells Christ obeyed until the cross of Calvary. Ano ibig sabihin? In spite that the Bible said that Christ also can do, he has the power. Ano ginawa niya? Ipinakita niya
ang pagsunod sa Ama hanggang sa kamatayan para matupad ang kanyang mission para sa atin. Kaya, para patuloy tayong makaranas si Kristo, si Jesus, ang kasapatan ng ating buhay, tayo ay matutong maglakay sa Kanya. Kaya na si Ate B, nag-uusap kami, sabi niya, I will follow the Lord. Even hindi ko alam yung mangyayari kinabukasan. Kaya sabi ko kay Ate B, yung habang isang kanina, you are the testimony of your faith. Sabi natin naman, pray ko pray at ihabalan mo kami sa pasulat. At habang sa tato, ito wala po, kumatay talaga yung balik-ibang din lang. Kasi, I see kung paano siya paano niya yung pinangahawagan ng salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Sabi ko, napakahirap ang sitwasyon. Pero Lord, sabi ko, ako mismo, bilang pastor, sabi ko, Lord, I don't know kung ano yung paano ka nagbumigilos sa buhay natin. Pero isa lang nakikita ko. Malalim ang relasyon natin ikaw sa Panginoon. Kaya ba yung prayer niya kanina, nung tinawagan sa kanya umaga, sabi niya nga sa amin, Lord, sana hindi ako pagigla. Give me sa mga word. Hindi pa na hindi. Yung balita lang na sasabi-sabi ko sa kanya na kaya niyang tanggapin. Kaya di ba yung that kind of prayer? Hindi ko pwede sabi ni Ate Pina, Lord, alam ko, naghimala ka na. Hindi ko eh. Makita mo yung maturity ng relasyon ko sa Panginoon. Pero yung mga ibang tao, Lord, kailangan ko naghimala ngayon na. Hindi ganoon. Hindi ko pwede umusap ng Panginoon. We still have the humility of our heart to always come to the Lord. At ibig sa paghingi ng Lord, luluobin niyo po. Why? Because bumuposisyon lang tayo kung sino tayo. Amen ba? We're just His creator. And He is our God. Sabi ko nga, ang isang Kristiyano mga kapatid, in the Bible, the word death, minsan, iba yung ating pagtingin. Pero ang Biblia, iba yung kanyang presentasyon ng kamatayan. Alam niyo ba ng kamatayan? In the Bible, is separation. That's how death meaning in the Bible. Separation. Saan ko lang po kayo? Saan unang binigkas ang salitang die or death in the Bible? Saan? Sa Genesis. Doon mismo sa Garden of Eden. Doon mismo nilikha. Ang sabi niya sa kanyang dalawang nilikha kay Adan at Eva, pag kinain mo ang bunga na yan, ikaw ay ano? Mamamatay. Question ko sa inyo. Alam niyo yung story? Meron na story. Nung kinain ni Eva at Adan yung bunga, namatay ba sila? Hindi naman, di ba? In fact, Adam lived more than 500 years. Ay, saan napunta yung word na kamatayan doon? Okay. Sabi-sabihin, ang kamatayan sa Bible ay hindi katulad ang naiisip natin na kamatayan. Amen po ba? Ano nangyari sa kanila? Sila ay, because the Garden of Eden, the meaning of Garden of Eden is being in the presence of God. So, ano nangyari sa kanila? Kung sila nagkasala, pinaalis sila sa Garden of Eden. Nahiwalay sila ngayon sa presensya ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin niya. At ang kabayaran ng kanilang pagkakasala ngayon, mamamatay sila physically. Kumbaga, they are created eternal, part of their disobedience, they become now may hangganan ng tao. Ang sabi ng Bible, you will surely die. Sigurado kang mamamatay, pero not suddenly die. Ibig sabihin, gaano man katagal mabuhay ang isang tao, sure yan, may kamatayan na. May kamatayan ano? May kamatayan physical. Kasi nga, ang ating physical na pangatawan ay subject to deterioration. Whether we like it or not. Walang mananatiling bata. Hindi totoo yung kanta na forever young. Maybe sabi nila, young at heart. Diba? Pwede yun. Pero ang reality ng buhay natin, ang ating katamang lupang ito,
ay meron ng hangganan. Wala tayo subject na, kaya pag tayo nagkaedad na, whether we like it or not, kahit kung sustansya pang kinakain mo, magkakasakit at magkakasakit at magkakasakit tayo. At tutungong ating katawang lupa talaga kung saan siya nagmula. Kaya tama yung natangay ni Galilee. Galilee ba kung ano? Yung nagmula sa lupa. Diba? Pagbabalik na pusa. But the Bible tells us na ang sino na ngayon mananalig sa Pag-ibig magkakaroon na ano? So there's more in Christ. Amen. So ibig sabihin, physically, kahit pag Christian ka, sa mga ating mga masabuhat na namatay, hindi sila namatay na iba lang sila ng buhay. Transform lang sila. Why? Because physically, hindi sila pwede mabuhay. Kaya sabi ng Bible, ang sino mang manalig kay Jesus, magkakaroon ng buhay na wala. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung na-lost nila Eva at Adam, the Garden of Eden, na buhay na dapat meron sila sa mga mananalig kay Jesus, pagbalik ng Panginoon, yun din yung buhay na ibibigay ng Diyos para sa atin. And the greatest example of that, no other than of our Lord Jesus Christ. Tama ba? Ano nangyari sa kanya? Namatay siya, pero, tanong ko sa inyo, nabuhay ba siya, ay namatay ba siya ng matagal? No. The Bible said, after 3 days, siya ay uling nabuhay. Ang tanong ko, nung nabuhay ba si Kristo, namatay pa ba siya? Marami na ngayong balita na namatay at nabuhay, pero ang tanong, nabuhay ba sila forever? Hindi, namatay pa rin eh. Even Lazarus. Tama? Even Lazarus in John chapter 10, patay na si Lazarus for 3 days. Pero binuhay pa rin siya ng Panginoong Jesus. Ang tanong, nung binuhay pa si Lazarus ng Panginoong Jesus, nanatili ba siyang buhay? Hindi. Namatay pa rin. Ang Panginoon lang ang namagay at nabuhay at hindi na siya mag-bury. Kaya siya the greatest epitome or the fullness of God's things. Kaya lahat ng manalig kay Kristo, merong buhay na wala na. Kasi bakit? Hindi na siya namatay. Ilan na ang mga taong nag-claim in the history na sila ang kaligtasan. Meron ba kayong kilala? Throughout the history, na sila raw ang kaligtasan mula sa Diyos? Lahat naman sila namatay eh. Pati nga si Kibuloy, di ba? Sinabi, di ba, siya ang anak? Pinahihito niya raw ang earthquake, di ba? Nasa siya ngayon? Kasi nagawa mo, hinuli siya ng pulis. Pero si Kristo, walang pwedeng umuli sa kanya. Amen. Walang pwedeng maggapos sa kanya. Ito sa binasa natin, sabi niya sa verse 15, having disarmed the powers and authorities, He made public spectacle of them, triumphing over the cross. Kaya mga kapatid, para maging sapat sa atin, patuloy tayong mamuhay sa kanyang nais. Take Christ as your possession. Sarap kasi pag si Kristo na yung pinaka-treasure mo sa buhay, nagkamali ka pa ngayon, remember, you have the greatest possession. Hindi ka man nagsing maganda ng buhay ng kapitbahay mo na sila kasi umasensyo ng gusto. The good thing for you, you have Christ in your life. Amen? Secondly, mamuhay tayo ng kasama ni Kristo. Live Christ. What Christ given you, what Christ leading you, live in Him. At yung pamumuhay para kay Kristo, sabi doon, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Ibig sabihin mga kapatid, grow your life in Christ. Kung yakalin tulad natin, ang buhay Kristiyanismo, tulad ng isang punong kahoy. Sabi mo lang tulad ng isang mangga. At ang salita ng Diyos sa iyo ay katulad ng isang buto. Dapat dating sa yung buto na yan, tutubo, lalago, at
dapat ay mamumuna. Sabi nga ng mga philosopher, napansin nila, bakit daw yung apple, namumunga siya, pero hindi siya kumakain ng kanyang bunga? Why? Because the function of the tree is for the benefit of others. Ang ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, kung ikay namunga, number one, hindi para sa beneficio, para sa beneficio na iba. Amen? Anong tawag yan? You become now the child of blessing. Yan ang pagkatawag ko natin. Kaya mag-take Christ as your possession, live in Him, and grow in your faith. I know may mga time, it's very hard to obey Christ. It's very hard sometimes to read even the Bible. Kasi nga, meron lagi tayo nasa isip, no? Yung minsan pagka-religious mindset, parang, you know, that sometimes is about comfort. Pero kung talagang susunod Kristo, babaguhin ka ng Panginoon 180 degrees ka. Susunod ka sa Kanya. At yung masabi, Lord, ikaw talaga kasapatan ng buhay. Ikaw rin ang makapagsabi sa buhay. Everything that happened to me, my ups and downs, my life. But then of the day, Lord, totoo lang. Ikaw lang ang naging sapat sa amin. Why? Why? Because even our career can fail us. Amen ba? Career can fail us. Ano ba? People also, hindi can fail us. Even money can fail us. Amen po ba? Lahat yan, may hangganan, may limitasyon ng mga bagay na yan. Pero di ko sinasabing masama ang pera. No, don't get me wrong. My point is, si Kristo talaga ang totoong sumasapat sa ating buhay. Amen? Hallelujah. You know what, mga kapatid? Kahapon, kami nga ay popular visit sa ating passport na naliliguan. Pero sa Lapio, is just about 2 hours drive. Ang dalawang oras na bayad ka, dalawang oras na may gate pa. Kasi traffic kasi. And along the way, together with Daddy mo, meron po siyang nakwento. Ang kaya rin ako na kay Tilig lang. Meron nakwento siya kasi with Daddy mo. Nabigyan niya ng so, we are talking about age. Sabi ko, yung namin yung ninong namin sa kasal, si Pastor Connie. Ilang taon si Pastor Connie? Malay na 86. Then sinabi niya, I have neighbor. Yan lang si Bayo na doon. 90 years old. Meron siyang building. Sabihin, may pera. Magkakala ko sa Korea, mag-Koreano kami mga building ka. Ton manayo, di ba? Sa Jollibee. Marami kang pera, tama ba? Kasi, para makapatayo ka ng building doon, mamahal eh. Sabihin, marami kang pera. Sabi niya, you know what that guy? Sabi sa akin, he jumped on the window. And my friend said, sabi niya ganyan, narinig niya raw yung pagkakaroon ng puso. Alam niyo kung anong sinabi ng tao na sabi, you know what that guy said? Why I live longer? Bakit daw siya nabubuhay ng pito? Gusto niya lang mamatay. Walang gusto mamatay. Ano ba? Pero yung tao na yun, naiinip na siya, gusto niya lang mamatay. Kaya siya tumalo. Ako narinig ko yung kwento na yun. You know what? Napaisip ako sa mundo nito, sa ating habang masusunod yun. What really makes a person live fulfilled? And this is the message. Ang kasapatan natin kay Kristo. Kasi nakita mga kapatid na inspired na yung tao na yun, mas maraming pera sa atin. Sabihan siguro, mas matalino sa atin. Sabihin natin, mas successful siya kaysa atin. But at the end day of his life, siya naman.
Kasi bakit? Bakit siya nabubuhay ng ganun katagal? Masarap ko naman siguro. Pag wala ka kay Jesus, ang buhay mo ay walang masarap. Amen. Christ is enough for us. Nagiging enough si Kristo. Pag number one, if you take Christ as your greatest possession. Kasi pag hindi kay Kristo, wala namang mayaman, mahirap, mataling o wala. Lahat tayo patay-patay. Kaya pag siya ang greatest possession, meron pa ng foundation sa buhay. Pangalawa, live in Christ. Buhay tayo para kay Kristo. Kaya sabi ng Apostle Paul, to me, to live is in Christ and to die is gain. Ang mabuhay para kay Kristo akin, for me, isa lang kamatay. Ano nga yung mamatay ako para kay Kristo? At hindi lang tayo dapat mabuhay kay Kristo, hindi tayo dapat ay lumago at mamunga yung ating pananampalataya na hinahayag natin o ibinigay o natataguan sa ating Panginoon. And let our fruit of faith be a blessing. Malay nyo, iba sa akin dito. I'm welcome. God will put a seed of faith in you na isa ka magiging isang mahusay na negosyante. Dali na lang. Yung mga karamihan sa Bible, kung babasa natin ang Bible, karamihan sa mga kwento sa Biblia, for a very long time, naging miserable ang buhay nila. But isang encounter lang, nabago lahat yun. I will give you an example. Yung dinudugo na babae for 20 years. Hindi sinabi ng Biblia kung anong klaseng pag siya dinudugo. Pero sa mga kontesto ng mga babae, Biblia, alam nyo ang idea. Bakit siya dinudugo? Mabago ba ang matres? Hindi ko alam kung ano yun. No? Kasi dinudugo for 20 years. You know what? In just one touch of our Lord Jesus Christ, nagtago ang lahat. The 4 lepers na binahayo sa inyo, the Old Testament, 2 Kings. Napaka-worst na nila sitwasyon. But you know what? In just one decision, na-encounter ng Panginoon, and they have a great possession. Kapatid, kung ikaw ay nanalig kay Jesus, keep your faith on the Lord. Maybe hindi man ngayon, maybe hindi man bukas, but the next day, when we encounter the Lord Jesus Christ, everything will change. Parang ano lang yan, mountain climbing lang. Ang hirap umakyat, di ba? Pero mas nataas ka na, para bang nalimot mo yung lahat ng paghihirap. Mga kapatid, si Jesus, ang kasapatan ng ating buhay. Amen po ba? Dapat po tayo sa ating pagsakas sa Panginoon, at bibigyan ng communion sa Kanya. And I ask Gerald and Kuya Ricky to distribute the element of communion. At habang ating binibigay o dinisibot ng elemento ng communion na ito, ay patuloy ko po kayo kapalahanan sa sulat din ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Korinto, chapter 11 and verse 23. Isa po ito sa mga bilin ng Panginoon Jesus nung siya pa ay nagkatawang tao at nabubuhay sa mundo regarding sa communion. You know, in the Greek word, the word thanksgiving is the word Eucharist. Kaya nga sa Katoliko, may tinatawag sila Eucharismo as the part of the seventh sacrament. Ibig sabihin po yan ay makasalanan. Sabi sa 1 Corinthians